Hello guys! Magandang araw sa inyo. At para sa ating video today, ayan po at tatakas na naman kami sa aming munting tindahan para umattend sa moving up ceremony ni Tita Yayang. At wala pa man din kami sa aming pupuntahan guys, sobrang tuwang-tuwa na nga itong si Patantan. So ayan, ngiti ng ngiti. Kasi finally nakalabas na naman siya ng bahay at maliwanag pa to guys. Kasi last time diba gabi kami umalis. At ito nga, may dala kaming regalo kay Tita Yayang para sa kanyang moving up. Nakarating na nga kami dito sa lugar kung saan sila magmo-moving up dito guys sa National Shrine of the Divine Mercy. Nakakatawa guys kasi lumagpas ako, pumunta ako dun sa dati naming school sa Prensa. So dun ako bumaba kasi akala ko doon yung moving up ceremony nila. Tapos nang pagbaba ko ng jeep doon, pumunta ako dun sa guard. Tapos tinanong ko, sabi ko, kuya, pwede po bang pumasok? Diyan po ba yung ceremony ng moving up? So natawa yung guard kasi nga yung ceremony is sa Divine pala ginanap. Nakakaloka. Ang tagal-tagal namin nag-prepare nila Tita Yayang nitong araw ng moving up niya. Tapos hindi ko pala natanong kung saang lugar yung moving up nila. So grabe guys, tawang-tawa ako. Kaya naman pala pagtingin ko doon sa kalsada hindi ganun karami yung tao kasi pala nasa Divine pala silang lahat. Tawang-tawa yung asawa ko dahil kachat ko din siya nung time na yun guys. Tawang-tawa din yung mama ko. Tawang-tawa din lalo si Tita Yayang. Natatanong niya rin yung sarili niya kung sinabi niya ba sa akin. Pero hindi talaga. Hindi niya sa akin nasabi at hindi ko rin kasi talaga natanong. Kasi akala ko talaga sa Prensa gaganapin guys. Sobrang excited pa akong makita yung Prensa kasi sobrang tagal ko na rin hindi nakarating dun sa Prensa. Graduate siguro ako dun guys. Isang dekada na mahigit. O diba na paghahalataan yung edad. Alam nyo ba, pagkarating ko dito sa Divine, grabe, nagulat ako, as in gulat na gulat. Kasi apakarami pala nang nag-aaral na ngayon sa Prensa. As in sobrang dami nila guys na puno nila tong Divine, no. So yung isang dalawang line ng upuan na yung nasa gitna guys, puro student yan. Hanggang dulo, hanggang dun sa pinakadulo, yon puro mga student yan. Tapos yung mga nasa kabila-kabilang gilid is mga parents. Diba? Napakarami. Grabe. Sobrang tagal din talaga nung process kasi nga tinatawag isa-isa guys, diba? So, ito yan. Ayan, pumunta na sila mama kasi sila na. So, sila Tita Yayang is pang 17 section sila. Tapos, lahat pala ng section is nasa 33. Tapos, lahat daw ng mga estudyante nasa 1,000 plus. O, diba? Grabe. Sobrang dami. Nakakapagod to guys dun sa nagsasalita. Kawawa naman, Charis. Kawawa din guys yung mga pinakahuli yung section. Tapos pinakahuli yung apelido nyo. Kasi ako guys, nung high school ako, naalala ko nung graduation namin, unang tinatawag yung lalaki bago yung babae. Buti na lang that time guys, hindi kami yung pinakalas na section. Kasi kung kami yung pinakalas na section, malamang ako yung pinakalas na tatawagin. Kasi nga Villanueva yung apelido ko. Ako yung pinakalas sa mga girls. So buti na lang ngayon, ang napangasawa ko is hindi Victory yung apelido. Kaya, ayan, hindi magiging huli palagi si Patantan. Na-realize ko dito guys sa moving up ng pinsan ko ni Tita Yayang na grabe, sobrang haba pala ng bubunuin nila sa pag-aaral kasi imagine sa atin or dun sa mga kapanahunan ko guys is itong senior high is dapat college ka na. Tapos itong moving up na to is 4th year ka na, 'di ba? Graduation na dapat to. Imbis na nakatoga ka na sana, nakasash ka lang, tapos moving up, tapos need mo pa ng senior high. Pag graduate ka sa senior high, ilang taon ka na? 18 years old, pwede ka nang mag-work. Pero syempre, yung iba gusto rin nang makapagtapos ng college. So magka-college ka. Ilang taon ka na pag-graduate ka ng college? 22. Oh my God, grabe. Sobrang haba na ng panahon na nakalaan sa pag-aaral. Tapos yung iba hindi nagagamit. Charis. Baka mabash tayo. So, anyway guys, ayan na nga. So, section na nila Tita Yayang, yung tinatawag dito. Tapos, hindi ko sila makita dito guys. Kaya, ayan, tinutuloy-tuloy ko na lang yung video kasi baka malagpasan ko si Tita Yayang. Dahil napagod ako guys, in-stop ko pa yung pagbibideo ko dito. Tapos, pagtingin ko, sila na yung next na tatawagin. So, buti na lang, bago sabihin yung name, is matagal din talaga yung kasunod bago maglakad. Solano Maria Ken, with honors.
Torero Kevin Aliana DC with honors. So, ayan pala si Tita Yayang, si Maria Solano. Super proud kami dyan. Congratulations, Tita Yayang. Sobrang proud na proud kami sa'yo. Kung mapapansin nyo guys, iba yung apelido ni Tita Yayang sa amin kasi nga kami ay Villanueva, si Tita Yayang ay Solano. Kasi guys, pinsan lang talaga kami. Pero syempre, sisters by heart talaga kami. So, siya yung tinuturing namin na bunso na sa pamilya. Nung time kasi na pinanganak si Tita Yayang guys is yung mother niya isinugod sa hospital kasi yung pagdurugo is tuloy-tuloy. Kaya ang nangyari noon, ilang araw din yata yung mother niya sa hospital. Kaya kami na yung nag-alaga kay Tita Yayang. Hanggang sa parang inampun na talaga namin siya. Kasi before gusto talaga ni mama ng may baby sa amin, na magkaroon ng baby sa amin kaso ayaw niya ng umire. Kaya ayun guys, naghahanap siya ng aampunin ba kumbaga. Kaso nga dapat yung kuya ni Tita Yayang yon, ang kaso malaki na nga, marunong nang umiyak at hanapin yung nanay. So since si Tita Yayang is bagong silang pa lang, nasanggol, hindi niya pa kilala yung mother niya that time, kaya ayun si Tita Yayang yung inampun namin, kami talaga yung nagpalaki sa kanya. Pero guys, kahit na ganoon, alam ni Tita Yayang kung sino yung totoo niyang mama, sino yung totoo niyang papa. Kasi guys, dati nung nag-aaral pa ako, iniiwanan ko siya sa totoo niyang mama. Kasi nga, walang magbabantay kay Tita Yayang noon kasi nag-aaral ako. Tapos, nag-work si mama at papa noon. So, yun yung kwento guys. Mas napabuti naman sa amin si Tita Yayang kasi that time din is hirap sa buhay yung family ni Tita Yayang. Pero ngayon guys, mas mapera na sila sa amin. Charis! Balik nga tayo dito sa video guys. Dahil nga mahaba pa itong seremonya nila or ceremony nila, ayan, uuwi na nga kami at kailangan ko pa kasi magbukas ng tindahan namin ng 1 PM. Kasi nga ito guys, so pang 17 pa lang si Tita Yayang, tapos hanggang 33 pa, tapos magpipictures pa yung mga yarn. Kaya mauuna na kaming umuwi nila mama. Kasi ito naman din si Tita Yayang, gagala din naman after ng ceremony. So, ayan nga, binitbit niya na yung gift namin ni Tantan sa kanya na stop toy. Ayan. So, sabi ko nga ipauwi na lang kasi gagala siya. Tapos may bitbit siya. So, gusto niyang dalahin kasi pag picture-picture daw nila. Ito namang si Tita Yayang hinahayaan na lang ni Mamang umalis-alis palagi, gumala-gala, gawin yung mga bagay na gusto niya. Mag-enjoy siya sa kanyang buhay. Kasi guys, before, alam nyo ba, nung mga unang taon niya pa lang sa high school, takot na takot sumakay ng jeep. So, parang ang daming hindi alam sa outside world. Kaya ayan ngayon, hinahayaan ni mama para daw masanay sa labas. Para hindi din siya maging mahiyain at maging independent nga. So, yun lang. Share ko lang guys. So, that's it for my video today. Thank you for watching guys. Bye!